Uy, kumusta mga adik? Welcome nga pala sa Norem Podcast kung saan Norem lang kaming gustong pag-usapan. Dahil never namang nawalan. Kami nga pala ang inyong source. Ako nga pala si Raf. At ako si CS. At dito sa podcast na to, meron lang kami mga sinasawsawan ng mga topics. Minsan nakikisawsaw kami sa buhay ng ibang tao na kung tawagin namin ay stupid source, pare. Sa first part ng podcast na to, nagkakamustahan muna kami. Nag-warm up muna kami. Pero kung di naman kayo interesado sa buhay namin, pwede nyo nang skip. Lalagyan ni timestamp ni CS. Lalagyan ng timestamp ni CS. Lalagyan ni CS ng timestamp pag di na siya busy, pare. Hindi kasi kami nag-uusap pag dadating ako dito wala Raf. Hindi kami nag-uusap. Akala nyo magkaibigan kami, no? Dito lang kami nagkwentuhan sa podcast talaga. Wag dumadating siya sa apartment. Hindi walang kumikibo na pa. Tahimik lang. Utang lang yan. Tingnan mo, parang sana may sira ata tong camera ko nagsasarili, oh. May sira na yan dati pa, eh. Tangina, overexposed. Puti natin dyan, Ano yung record? Nagre-record yan? Or nagre-record pa rin naman. Hindi ko lang nakikita kung may tama kasi yung camera na yun, eh. Ba't ba natin pinag-uusapan yun? May mga updates ba tayo sa ano natin? May mga nag-send ba ng stars? Ay, meron. Buti pinaalala mo. Ano yun eh, dalawang beses siya nag-send. Yung isa 1 star lang. Tapos, yung pangalawang send niya 200. Tama na kita yun. Si MJ Chabinista. Si MJ Chabinista. Si ano yan? Barkada ko yan. Sige. Na-meet mo na yun ba? Twice. Twice? Sa Pasig tsaka sa BGC. Tama. Sa Black Lamesa. No? BGC? Nung after party ng... Tama. Cool Pals. Thank you. Thank you. De, supporter yan. Alam ko. Tingnan mo yung ano. May tama tong ano eh. Okay lang? Oo. Okay lang ba sa inyo? Wala naman kayo magagawa. Ayun. Sa mga nakikinig, pinatay na namin yung video kasi may tama ata yung camera ko. Hindi pala ata. Nangyari na yun, pare. Kasi naalala ko, yung unang beses ako nagpresenta na mag-picture sa stand-up show. Chinat ko si Nonong. Yun yung practice niya ata or after nung The Dark Side. Kasi hindi ko na maalala. Tapos nilagay ko yung camera ko sa ang tawag doon, top box ng motor. Hindi top box, yung inuupuan. Di ba may compartment doon? Nilagay ko doon. Tapos pagdating ko, putang init ng camera ko. Sabi ko, ano yun, sa makina? Sa makina, pare. Tapos nung pagdating ko sa Wicked Dogs, binuksan ko, putang gumagalaw mag-isa. Tapos, mahal yan. At least para sa akin, mahal yung camera na yan. Kasi yung ano ko gusto ko talaga magkaroon ng ganyan mirror. Sa mga curious, ang ginagamit ko ngayon yung Sony A7 II. So, namamahalan na ako nun. Marami pang mas mahal dyan, pero yan lang yung afford ko at the time. Tapos, ayun nga. Ano yung sinasabi ko? Pagdating ko dun, gumagalaw mag-isa, pare. Parang yung nangyayari ngayon. So, may tama talaga tong camera na to. But pero gumaling na siya eh. Gumaling na siya, pare. Hindi ko pa pinapa-check up yun, eh. Pero may yung huling ganyan, nagkaganyan yan. Months ago pa, eh. Akala ko okay na, eh. Ewan ko ano nangyari. Kaya pag dinadala ko yung camera na yan, careful ako na hindi mainitan. Hindi na ilagay sa nakabag lang, nakastrap sa katawan ko. So, ayun. Nakainis. Boset. May iniisip na naman ako ngayon. Pero, ayun pare, yung kay MJ Chabinista, kay Repa. Barkada ko yan. Rep. Salamat. Ay, salamat. Next week ulit. Nagustuhan niya yung yung sa aso. Yun yung nagustuhan niya na short. Yung excited na umuwi. Nag-comment din yun dati sa yung sa kulangot. Sa kulangot na sa keyboard. Tama. Naalala ko na. Ikaw, di ka ba magti-thank you? Nag-thank you na. Nag-thank you pa. Pero sige, thank you. Thank you. Salamat po sa supportan nyo. Tapos tingin pa rin tayo dun, no? Nasaan eh. Pero nung una tayo nag-video, nako-conscious ako yun. Pangit mo kasi. may nakatutok na camera kasi. Ay, may iniisip na naman ako. Anyway, ayun pare, kamusta? Anong mga pinagkabala mo for the last week? The last week. 4 days ago. Umattend kami ng birthday party. Actually, children's party yun. Pero nag-inom kami. Children's party? Ano yun? Sa Jollibee? Ganun? O sa bahay-bahay? Hindi, sa bahay lang. Sa Paranaque. Yung friend ni Ice. Yung anak nun. Anak ni Glenn. Katrabaho, ganun? Katrabaho. Happy birthday, Sam. Sam? Ayun yung ano? Ilang taon? 3
Tapos may ano kami doon, may mga nakausap din ako doon na puro anime. Ang tagal na simula nung nakipagkwentuhan ako ng tungkol sa anime. Ano ba pinapanood mo? Nung pandemic, yung marami ako napanood na anime. Pero ngayon parang nag-die down na ulit. Actually, hindi lang sa anime, sa lahat ng entertainment. Isa lang yung yung constant ko na pinapanood. MMA. Pero nung sige. Lahat ba ng anime gusto mo? Hindi. Ano yung mga holy grail mo? One Piece. Ayun, kasi nung August 6, siya, parang special na araw sa One Piece talaga. Dahil? Lumabas yung animation ng power-up ni Luffy. Power-up? Oo, power-up niya. Yung surprise power niya sa manga. Alam niya talaga yun? Hindi. Doon niya lang din nalaman? Siguro doon lang din niya na-realize. Naging yung kakayanan niya? Ano na bang kaya niyang gawin yun? Kasi yung mga alam ko lang, goma pasuka. Yung mga ganun. Ano na siya? Tagalize yung pinapanood din. Gear 5 na siya. Sun God na siya. Hindi pala rubber fruit yung nakain niya. Sun God pala. Paano yun? Bakit stretch yung katawan niya kundi? Kasi yung Sun God parang... Sinumpaang prutas. Hindi ba? Prutas ng mga demonyo sa Tagalog. Hindi ba? Di ba yun yung tawag? Sinumpaang prutas ng goma-goma. Hindi ako nakapanood sa agad na yun, no? Siguro nung binabrainstorm nila yun sa mga writing room. Paano natin itatagalog to? Ano ba yung English nun? Devil fruit. Sinumpaang prutas. Cursed fruit. Ayun. Hindi niya yata alam. Basta Kasi yung Sun God, kaya niyang i-transform yung sarili niya sa kahit anong bagay. Parang mababang... Shapeshifter na siya, gano'n? Parang mababang uri parang pa yung goma-goma. Nagiging giant siya, gano'n. Tapos nagiging... Parang pag pinalo siya ng kahit matatalas na bagay na nasa shape, ano ba yun? Nakukuha lang ng shape ng katawan niya, parang gano'n. Paano niya nakain? Saan niya nakuha yung prutas na yun? Kay Shanks, yung idol niya na pirate. Ayun. Tapos, hindi ko pa napapanood. Pero, si Ali, meron siyang tendency na mag-binge watch. Ng anime. Actually, sa lahat ng content. Pero sa anime, nakita ko kung gano'n siya kalala mag-binge watch, no? Nung pinanood niya yung Naruto tsaka yung Shippuden. Lahat. Isang upuan? Hindi naman. Wala sa unahan? Pero natapos niya, siguro in a short, sabihin natin mga max na yung 5 months natapos niya. Lahat. Hindi ko kaya. Pero naka 1.5x speed na. Parang 1.3 gano'n. Mas pero mabilis napanood niya pa rin ng marami. Parang nakakagulat na hindi ko kaya ganyan. Dami mo time, Tapos anime pa, Tapos yun nga, kaya ko nasabi kasi sinubukan niya yung One Piece, hindi siya mahatak. Sa Sa One Piece. Mula episode 1? Yun nasa Netflix atin sinasabi. Tapos sabi ko sa kanya, alam mo yung mga nanonood ng One Piece, yan yung nanonood dati pa. Walang manonood ng One Piece ngayon, tapos ngayon sila mag-uumpisa. Meron ng cult following. Yung One Piece na kung nag-umpisa ka ng bata ka. Yung mga nag-umpisa ng bata, sila yung nanonood ngayon. Kasi walang pake sa One Piece. Kasi alam mo yun, kung nyari, pinaupo mo ako ngayon para manood ng One Piece, wala akong maintindihan kahit isa ba. Sobrang dami na rin kasi. Saka yun yung ibang rant ng mga ibang fans ng One Piece. Hindi nagugustuhan ng mga ibang tao ngayon kasi hindi nila napanood ng simula umpisa. Yun yung point ko na kahit gusto mo, kahit hindi mo magets yung yung hype, pero gusto mo, you want in. Ang hirap na, tas ang daming gatekeepers, ganun. Anong gatekeepers? Paano nila gina-gatekeep? Yung ayaw nila? Halimbawa, parang ganito, sa UFC. Pag sinabi ko, fan ako ng UFC. Talaga? Sinong champion na ganito? Sinong champion na ganyan? Tapos pag di mo sabi, hindi ka fan. Parang ganun. Ganun yung, isang gatekeeping. Parang gatekeeping. Ayaw mo silang papasukin. Parang ganun. Parang sa fandom. Naka-t-shirt ka ng banda. Nakikinig ka ba niyan? Bigay ka nga ng 3 kanta. Yung mga ganun. Tapos, ayun lang. Dami din silang... Nagkaganon ako pag sinasabi, favorite ko yan. Pag ganun. Doon ka na china-challenge yung pag sinabi nilang favorite. Kasi pag sinabi favorite, yun yung gusto mo pa. Hindi na, iba na ang definition ng favorite ngayon. Marami ng favorite na. Like na lang ang favorite. Ang weird, no? Pati yung best friend. Best friend. Pero gets ko pag best friend ko nung high school, best friend ko nung college. May ganun?
As a bagay. Yung mama ko, ganun niya. Nung nagkakwentuhan kami. Kasi marami siyang sinasabi na best friend. Sabi ko, di ba dapat isa lang yung best friend? Kaya nga best. Sabi niya, hindi, meron akong best friend ng high school, meron ako ng college, meron akong best friend sa Pangasinan. Pero best friend pa rin niya ngayon, hindi na. Meron siya yung meron siya yung day ones niya. Meron siyang best friend. Yung as in best friend na kahit ako kilala ko siya, ganun. Tapos parang tita. Yung tingin ko sa kanya. Ayun, shoutout sa'yo. Best Tita friend. Telma. Shoutout Tita Telma. Ayun, marami silang na-suggest na anime sa akin. Hindi ko pa napapanood. Ragnarok, ano ba yun? Nakalimutan ko. Ragnarok? Yung RPG? Hindi, ano siya, Ragnarok. Nakalimutan ko kasi yung title. Ano siya, parang papatay na daw yung mga tao. Pero bago gawin yun, magkakaroon ng tournament. Tao, laban sa gods. Ang mga gods andun. Si Zeus. Meaning ng Ragnarok, no? Parang na-search ko yung dati kasi nakalimutan ko. Jamie, pull it up. Tawag dito. Ano pa? Baka may magustuhan. Ito na lang mga napanood ko. Sabihin mo kapag napanood. Sige. My Hero. Napanood. Academia? Gusto ko din. Ay, gagi, meron yung isa pang pang-gatekeep pala. Naalala ko lang. Kasi may ka-work din ako na dati na anime fan. Tapos pag kinakausap mo siya ng tungkol sa anime, Japanese niya. Sabi, halimbawa, pinapanood mo na yung Your Name. Yung Kimi no Nawa. Gaganon siya. Tapos tanginang to, magkukwentuhan lang tayo. Pinapakomplika mo pa. Saka yung weather. Magagandang anime ng Ghibli ba yan? Ghibli? Studio Ghibli. Ano pang anime? Napanood ko. Over the pandemic, pinanood ko yung ano yung kanta na BTS? BTS. Hindi yung siya, kalahating demonyo, kalahating hindi. Alam ko yan. Demon Slayer? Hindi. Maganda rin, napanood ka rin yan. Hindi ko pa napanood yun. Pero tumigil na ako dun sa doon sa Afternoon Train. Yung Mugen Train. Hindi ko pa natatapos episode 1 natin. Ano ba pinanood ka? Jujutsu Kaisen? Jujutsu Kaisen. Ayun. Nagusto ko. Hindi, yung sinasabi ko kanina. Hindi ba? Hindi. Wait lang. Half demon. Half demon na vampire ata. Vampire. Tapos ang premise, hindi siya kumakain ng tao, pero yun yung diet nila. Tapos pinipigilan niya yung sarili niya. Sikat yun yun yung may mask na mata lang yung nakikita. Tapos parang Kakashi. Si Bleach. Hindi, gag. Hindi ko. Yun lang mga pinapanood ko. Hindi ba tayo matatahimik pag sige, magkwento. Ano pa yung mga pare? Ano pa ba? Yung sinabi nila. Black Clover. Seven Deadly Sins. Itim na malunggay. Best of anime. Baki Hanma. Oo. Baki the Grappler. Sa totoo lang, di ako masyado interesado sa mga kwento. Gusto ko yung mga fight scenes kasi ang babangis. Attack pala. Ayan, gusto ko. Attack on Titan. Ano pong magkwento ko lang. May pinanood pala akong anime na yung nai-post ni TPC. Alin dun? Yung ang kapangyarihan, napunta siya sa magical world tapos ang kapangyarihan niya nakakapag-online shopping siya. Talaga? Pero parang ginawa ko lang background noise nung hindi ko nagustuhan pero hindi ko mahanap. Nung habang nagwo-work ako. Ano pa bang pinanood ko nun? Basta gusto ko lang yung yung mga fight scene. Yung yung may fight scenes na malulupit. Nakalimutan ko na naman. Parang baki din ang mga itsura nila. Vampire. Kengan Ashura. Matagal ka na ba nanonood ng anime? Tangina, wala nang may tanong. Ayaw mo kasi magsalita. Tagal na. Ano ba? Nag-umpisa ka ba sa GMA? Oo, batang Wala naman no? Wala namang hindi. Doon naman lahat Kada uwi ng hapon. Umattend kayo ng kasal pare, tapos Hindi, birthday. Ay, kasal ng birthday. Ayun lang. Sa Paranaque pa, no? Ang sipag nyo mag-commute, no? Nag-grab kayo papunta? Grab mula BGC. Mahal pag galing dito. Magkano yung mahal? Nasa 500, 600 hanggang pala. BGC? Hanggang Paranaque. 600 ata. Pag galing sa BGC, nasa 300 lang. Tapos nag-commute na lang kayo. Magkano pag-commute? 190. Papuntang BGC. Tapos, ayun na. Grab. Ano ba? Sa Jollibee ba to? Hindi, sa bahay lang.
Bahay nila sa BGC? Hindi, bahay nila sa Paranaque. Hindi ako nakakasunod Wala. Sa Paranaque. Madalas kami dun siguro ngayong taon nakakatatlo, 4 na punta na kami. Kasi, sa Paranaque? Lugar na sa BGC. kasi. Nakakapag ano ba yun? Yan, lagi dun. Madalas din ang venue pag may mga happenings sila. Sa Paranaque pa talaga. Walang ibang lugar eh. Ano pa bang ginawa mo? Mag-skip na tayo dito sa sa birthday. Ilang nag-open mic ako. Nung Tuesday. Okay naman. Medyo mahirap patawanin ng crowd. Pero lumusot naman. Okay naman. Tapos andun si Tapa Lord. First ever. Ngayon ko na-realize, wala pa ako napapanood na content niya. May Tapa Lord? Hindi pa na-pick yung curiosity ko para pumunta ako sa FB page niya. Pero dumadaan sa newsfeed mo? Hindi rin? Kasi diba, parang na rin yung Facebook ngayon. Kasi ang ginawa ko sa Facebook, kunyari may friends ako, lahat, walang exemption, lahat ina-unfollow ko. Lahat, para pag bukas ko ng Facebook ko, hindi ako magsuscroll. Pero ang ginagawa ng Facebook ko yun, meron ng suggested. Oo, meron na ngayon. Kaya napipikon na ako dun Kasi, alam mo yun, nawala yung purpose ng ginagawa ko. Hindi ko yung ginagawa ko yun sa pag-unfollow kasi, ayun lang yung dahilan ko pala. Ayoko lang nagsuscroll kasi nauubos yung oras ko dun. Tapos ngayon ginagawa So, yun, pati si Tapa Lord hindi sinasuggest sa akin. Ang madalas na sinasuggest, ayun, MMA. Ano pa ba? Bold. Yun. Lalo na yun. Tapos, hip-hop music, mga ganun. Basta yung mga na-follow mo na. Wala rin akong fina-follow. Wala na rin. Na pages, ganun. Siguro magpa-follow ako dun sa, sa Norem Podcast. Yung sa stand-up page ko. Doon mag-follow ako. Pero sa... yung personal. Personal. Wala naman at all yung personal ko. Or kung meron man, pag nag-share ako doon, palaging stand-up. Parang na-realize ko yun na ayoko na mag-share ng kahit ano sa buhay ko. Nagsustories ako, pare. Pero yung sa Facebook, feeling hindi. Naniniwala kasi ako na that's not real life. Kumbaga, hindi na kailangan maging updated ng mga tao sa buhay ko. Ganon din ako sa kanila. Kasi gusto ko yung pag nagkikita, yung yung pleasantly surprised ka sa mga nangyari sa kanya. At saka may kwento kayo. Tapos may curious ka talaga sa nangyayari. Kasi pag nakikita, may palagi kang update sa mga tao, parang wala na kayo masyadong pagkakwentuhan. Sasabi, uy, nakita ko yung post mo. Pero gusto ko yun, na-realize ko na gusto ko yung being pleasantly surprised. Yung minsan nagiinuman kami mga barkada, tapos nag-uusap sila dun sa mga kaklase namin nung high school. Tapos wala akong idea kung anong pinag-uusapan nila. Tapos gulat ako sa mga nangyayari. Sabi ko, ang ganda ng ganito. Ang ganda na hindi ko alam, tapos dito ko nalalaman sa mga chismis na ganito. Yung hindi yung parang yun, gusto ko yung chine-chase ko yung feeling na ganun. Sa mga inuman yun. Kaya tayo napunta doon. Yung pag-follow kay Tapa Lord. Okay ba? Nagustuhan mo ba yung set niya? Okay naman. Umikot lang yung material niya sa Pagiging Jesus. Pagiging content creator niya. Tapa Lord. 3 minutes yung binigay sa kanya? Or 3 minutes. Actually, kulang pa siya ng 1 minute ata. Talaga? 2 minutes lang siya sumampa? Kasi gano'n na ang host ng si JP Aguilera. Congrats JP. Nakikita ko na yung silang magkakaibigan. Nagtatry na sila lahat mag-host. Nainggit ako pero first time not really. Pala. Parang di ko pa kaya First time niya ding mag-host noon. Tapos sila mga magkakaibigan, mga sino ba sila? Eman, Russell, di ko alam Eman, Russell, JP. Alam ko si Steven din. Di ko alam kung sino pa. Pero sila kasi yung mga bromance sa comedy. Kaya alam ko nag-uusap yun yung dapat lahat tayo nag-host na. Parang galing na. Yun yung sport. Kasi ang comedy body ko, ikaw. Imposible na mag-host ka anytime soon. Baka pala ako. Pero nag-host ako dati. Totoo nga? Sa mga work? Sa church. Sa church, tama. Pero hindi pala host, MC lang. Anong pinagkaiba nun? Hindi ko rin alam. Pero ganun pa rin. Hindi naman ako ganun ka-lively talaga. Manalangin tayo, mga kapatid. Tungo po natin. Ganun na. Ano pa ba? Wala ka napanood at all? Wala. Talaga yung buhay ko. Yung tulog talaga. Putol-putol pa rin. Pero malapit na. Nakaka-4 na ako. Natulog. 4 na oras. Dati ba? Yung itong bagong schedule, mga 1-2.
gigising, tapos 4 hours bago matulog ulit. Tough life. Pero ngayon, nakaka-4 na oras na ako natulog. Bumabawi. Nag-search ka ba ng mga pwedeng gawin? Para humaba yung tulog mo? Hindi. Kasi ako nag-search ako. Tapos, kung gusto mo talaga humaba yung tulog mo, halimbawa, una sa lahat, dapat malamig yung katawan mo pag mag-uumpisa ka matulog, so dapat mag-shower ka, ganun. Tapos, pwede ka, huwag ka mag-take ng yung sleep-a-seal, ganun. Kasi, ano lang yun, mabilis ka makakatulog, pero mabilis ka rin magigising. Alam mo yun. Tapos, pwede ka mag-tea, chamomile, meron ako dyan. Ano pa ba? Tapos, magbasa ka, paguri mo yung mata mo, tapos yung phone mo, dapat hindi mo na ginagamit. Or ilabas mo sa kwarto para hindi within reach. Kasi yung ilaw ng phone, nagsisend yan ng signal sa mata na daytime. Kaya mahalaga din na blackout yung kwarto. Ganun minsan ginagawa ko na lalabas ko na yung phone. Kasi pansin ko nga rin, pag nagigising ka, antok ka pa eh. Tapos check mo yung phone mo, biglang hindi ka na. Tapos mapapascroll ka. Tapos gising na yung diwa mo. Wala na. Ayan. Finish na. Ano pa ba? Ikaw. Nung last time nag-record, di ba? Nagkaroon kami ng gig sa Bistro 62, pare. Kumusta? Walang kumibo, pare. Zero. Ano? Saan yun? Sa Bistro 62. Hindi ko alam yung address eh. Sold out. Ano ba yun? Hindi ko maalala. Ano ba yun? May nag-post ba? Si Mark Lamada at nag-post ng... Hindi ko napanood. Nandun kay. Talaga. Ayun yun. Sold out. Okay. Ayun. Tama. Nice. Yun, walang kumibo nung sa set ko. Si Seryo lang, pero sarcastic pa yung tawa niya. Sino si Seryo? Sila yung sa Struggling Artist Production. SAP. Seryo. Herman. Tapos sa Herman Gold. SAP siya. SAP ata yung mga yun. Tsaka si Gold. Sila yung mga nagpo-produce ng shows. Ang pumunta, hindi na maraming tao eh. Siguro ewan ko, 12, 10. Hindi nila ako feel. Hindi nila feel yung joke ko. Ano ba ba? Yun sa sa Black Lamesa pumunta ko. Ay, may tanong ka pa ba? May follow-up question? May mga kaibigan siguro hindi ka na itutuloy. Mga, na ano? Ibibilip mo ba? Tibo. Bakit? Ba't tibo? Yung set mo na-offend sila sa... Wala naman. Wala. Tawag dito. May gusto pa ba kayo dagdag doon? Parang wala. Umuwi din ako agad. Tapos mga kaibigan pala nila, yun eh. Kaibigan ni Russell. Kasi si Russell yung nag-host. Tapos, hindi ko alam yung iba. Pero hindi marami. Black Lamesa, nag-inuman kami doon ng mga barkada ko. Nung nakaraan. Andun si Ian Tayo eh. Yung may-ari kasi ng Black Lamesa, nagbabanda siya. Dati ata. Hindi ko alam kung active siya ngayon. Pero dati siya sa Chico Sai. Drummer siya doon. Nakalimutan ko yung pangalan na ba? Alam ko dapat yun eh. Mikoy? Magoy? Basta, kaya maraming pumupunta doon na mga nagbabanda sa bar niya, sa Black Lamesa Pasig Pare. Okay doon eh. Intimate. Malit lang yun. Madilim. Tapos, madaling pakiusapan yung mga waiter. Music para makapagkwentuhan kami. Ganun. Kasi minsan sobrang lakas eh. Kanta pa ng Chico Sai. Dami nagigig doon na establish halimbawa, may mayonnaise, nagigig doon. Ang mahal mag-social life, no? Yung mga inuman na ganun. Lahat kayo maglalabas eh. Tigsi 600 kami. Tapos nung pauwi ako, mahal mag-social life. Bakit? Ay, nag-grab ka ba? Hindi, ambagan yung mga ganun, inuman. Pero yung pauwi? Nakamotor ako. Nakamotor ako pauwi. Tapos nag-celebrate kami ng anniversary namin ni Ali. 9 years na kami. Yung una namin balak, ililipat namin ng May yung anniversary namin. Tapos sabi ko, pero nung magsi-celebrate pa ba tayo ngayong August? Sabi ko. Tapos sabi niya, parang oo pa rin. Pero nag-celebrate kayo ng May? Kumain lang kami. Kasi yun eh. Yun yung open mic competition. Kasi sabi... Sumabay. Kasi sabi ko sa kanya, nung nangyayari yan, paano pag nanalo ako sa first leg? Sabi ko. Paano na yung anniversary natin? Sabi. Kasi yung balak namin magkakalingga kami or Sagada. Sa magta-travel kami. Pero sabi ko, tinatanong lang kita, gusto ko lang makita malaman yung input mo, pero magsistay tayo, sabi ko. Kasi mas importante ito. Wang Odhu. mas importante itong stand-up ko dyan sa travel na yan. So ayun, nag-pay off naman kasi 'di ba May pupunta ba kayo ulit sa Kalinga?
Hindi namin napag-uusapan. Pero kung interesado ka, sama ko. Ikaw lang? Sama kami. Sige. Magjo-joiner lang kami para less hassle. Pero ang balak kasi namin, gusto namin 2 nights. Okay ba kayo? Kasi pag one night lang, 2 days, 1 night, palagi ka nagmamadali. Hindi ka makapag-chill doon. 2 nights. So, inisip ko, napag-usapan naman namin na pag magta-travel tayo, dapat 2 nights. Kasi nagmamadali ka palagi pag mga joiner. Ganon. Tapos, ayaw ko sa joiner yung obligado ka mag-picture sa mga lugar. Alam mo yun? Nakasama ka? Hindi naman. Hindi naman kailangan kasama ko, pero alam mo yun, pumupunta ka sa lugar para magpa-picture. Yun yung binibigay sa'yo ng pag-joiner. Yung marami kang mapupuntang lugar, tapos makapag-picture ka. Masabi mo na nakapunta ka. Nandun ka. Meron nga yung mga joiner na, halimbawa, pupunta dito sa, let's say, bigay ka ng random na lugar sa Tanay na Sunflower Farm. Ganun. Treasure Island. Treasure Mountain Island. Pala. Treasure Mountain. Yun mismo. Hindi ako bumaba ng van. Bakit? Kasi ang purpose dun magpa-picture, ganun. Hindi naman ako interesado mag-picture, ganun. Hindi ako madalas ang trabaho ko nasa likod ako ng camera, hindi ako yung pinipicturean. Kaya, tas yung idea din na, ayun, alala ko na yung point ko. Kasi hindi naman ako nagpo-post at all ng personal ko na personal shit ko. So, iniisip ko, para sa yung mga picture natin. Develop mo. Yun din. Gusto ko nga gusto ko nang pumasok sa film camera. Gusto mo ulit yun. Pero medyo mahal kasi. Kailangan mo ng red room ba tawag? Black room. Oo, tama no. Black room, red yung room. walang light. Tama. Oo. May mga hindi ko alam bakit may ilaw pa rin tayo. Oo nga. Ayun, may nagpo-provide ng service na sila yung magde-develop, magsascan ng mga film, ng mga tawag doon? Film. Oo, yung tawag doon, basta negative. So, ayun. Ang nangyari, 'di ba sabi namin gagawin na naming May kasi nga tag-ulan, parang nangyayari ngayon, August. Narinig mo ba umuulan ngayon? Umuulan ba? Hindi mo narinig? Hindi. So, ayun, kaya nilipat talaga namin ng May kasi tag-ulan ng August. Ang hirap mag-travel. So, yun na pag-decision na namin. Magse-celebrate tayo ng August. Yung kakain sa labas, yung ganun. Yung regular na date. Pero yung celebration natin, May. Ganun. Kumbaga, yung gagastusin dapat natin for August, gagastusin natin for May. Kasi, sa totoo lang. Hindi nasusunod. Ha? Hindi nasusunod. So, ayun. Kasi pag May, di ba, maaraw, ganun. Mas maganda mag-travel. Tapos pag August, yun lang. Parang ginawa namin nagsanggip lang kami. Nag-time zone kami. Yung, kumbaga, tamang window shopping lang. Kumbaga, ibibigay na lang namin yung time namin sa isa't isa for that day. Doon kayo nagde-date dati sa time zone? Hindi, pero kasi nahihilig kami siya ngayon sa Tekken. Tekken? Pag nakita mo yung mukha niya pag naglalaro, gigil na gigil. Tapos kung ano lang yung pinipindot niya. Meron nga minsan, nakita ko yung kamay niya, nakalapat, yung 4 na button, sabay-sabay yung pinipindot. Combo yun. Kaya nga pina-add ko sa wishlist ng, alam mo ba yung Steam? Yan, yung bilihan ng mga, kasi may mga time na nagsisale sila doon. Merong minsan nakabili ako ng 3 games for 1,000 pesos. Mga Witcher, ganun. Pero di ako gamer. Gusto ko lang subukan nun kasi merong capability yung PC ko sa mga ganun laro. So, gusto ko lang masubukan. Pero bumili talaga ako ng PC para mag-edit. Na-enjoy mo naman yung mga games? Parang nahihilo ako. Meron akong nilaro yung Batman. Puta, nasusuka ako siguro dahil malapit ako sa kaya ang bala ko bibili ako ng controller. Tapos yun nga yung kinikwento ko kanina, pina-add ko sa wishlist yung Tekken. Kasi meron sa Steam. Para dito na lang kami maglaro. Masisira keyboard mo. Hindi yung controller, bibili kami controller. Ang hirap nang maglaro ng Tekken sa keyboard. Ang magandang laro sa PC mga yung parang barilan. Counters, yung parang mga ganun. Valorant yata uso ngayon eh. Ang tawag sa ganun, first FPS. First person. Shooter. Something. Shooter ba yun? Ayun. Ikaw naglalaro ka ba? Dati, oo. Alam ko nilalaro. Battle Realms.
Hindi ko nagustuhan yung mga ganun, yung Dota. Talaga? Hindi ko nagustuhan yung mga lilate na characters. Pero nagustuhan ko yung Battle Realms. Pero parang ganun yun, di ba? Red Alert. Ayun, ganun. Ayun, naglalaro din ako nun. Yung mga sinauna. Ano bang, ang nilaro ko nun yung Gunbound. Yeah. Tapos, SS mo. SF Guns. Ayun, mga ganun. Ay, may kwento ako sa Gunbound. Nung grade 5 ako nun. Grade 5 ganun? 2005. Madaling tandaan kasi sumasabay sa akin grade 1, 2001, grade 2, 2000. Kaya madaling maalala. Tapos, syempre, uso-uso yung mga computer shop dati, ganun. Nung lunch namin, pumunta kami ng mga kaibigan ko, or kaklase ko pala, sa computer shop. Naglalaro kami. Tapos yung kaibigan ko, naglalaro siyang Gunbound, tapos nilagin niya yung Gunbound niya. Tapos habang tinatype niya yung password niya, sabi niya, Freak, F-R-E-A-K 5. Naalala ko pa yung password niya. Freak 555. Tapos pag uwi ko, na-try mo? And then, nung weekend, kasi wala naman kaming, dati, PC tsaka internet. Pumunta ako sa bayan. Sa La Union Pinalitan ko yung password niya. Ano nangyari? Double. Di sa akin na yung account niya. Ay, mataas sa level. Hindi. Naalala ko pa, Double Wooden Hammer. Yun yung... Tapos, nung kina-Monday, sabi niya, gago, may nag-hack ng Gunbound ko. Sakit pa naman. Napakasalbahe, no? Hindi mo na binalik? Hindi na. Kilala ka pa kaya rin? Hindi na, ang huli kong stock sa kanya, siya, nasa Navy siya sa States. Yari ka. Tapos, doktor na siya ngayon. Parang, doktor siya sa Navy. Parang ganun. Nice. Ginagawa mo ba? Nag-stock ka ba ng mga kaklase mo? Na, parang, naalala mo, nga to. Search ko nga ngayon. May ginawa akong ganyan. Mga kaklase ko ng elementary. Kasi hindi lumalabas sa newsfeed ko. Tapos wala akong mga friends masyado. Well, hindi rin active sa mga yun Parang, ang ginawa ko dati, sinearch ko yung pangalan niya. Tapos, sa LinkedIn. Dati kasi yung work ko, nag-search kami ng mga medical professional. Medical people. Tapos, nung biglang naalala ko siya, sabi ko, search ko nga to. Tapos nakita ko, puta nasa Navy to. Yes, Tapos, nakita ko siya. May mga articles kasi nandun siya. Ganun. Sabi ko, angas na ito. Ninanakawang ko lang to na. Gunbound account. Pero siguro kaya siya naging ganun kasi kinuha mo yung Gunbound niya. Hindi, parang nawalan siya ng gana sa computer games. Makapag-doktor na lang. Naisip niya mag-Navy na lang ako. Tapos doktor. Pero wala akong walang guilt ako nararamdaman hanggang ngayon. Guilt, bata ba ako? Tsaka wala na Hindi naman siya. Hindi na big deal sa akin. Hindi na big deal. Meron din ako isang kwento. Meron akong pinaiyak dati by word. Kasi siya, nag-Indiana siya. By words? Bombay. Na-trash talk mo? Oo, sabi ko, tinawag ko siyang terorista, tapos umiyak siya, gag. Tapos, nasa Canada na siya ngayon. Nagka-closure kami, nag-sorry ako sa kanya. Nito lang, this year or last year. Tapos sabi niya, hindi naman daw niya naaalala. Pero, alam mo yun, parang, cargo sobrang, parang dinala ko ng ilang taon yun, tapos wala naman pala siyang pake. Pero, tinanggap naman niya. Parang ginawa ko yun para sa sarili ko, hindi para sa kanya. Kasi, apparently, wala siyang pake. Parang baligtad din. Pero at least may closure sa akin. Bombay. Stig, no? Tinawag na terorista. Minsan kasi pag yung may nagagawa ka na ayaw, parang labag sa loob mo rin. Nagigilty ka. Parang gusto mo laging mag-sorry pag tapusin mo yan. Tapusin mo yung sinasabi mo. Iniiwan mo ko tapos na. Kasi mabigat sa loob Parang ikaw yung magdadala ng guilt May sinubukan akong panoorin. Insidious. Tapos hindi kasi ako nanonood ng horror, parang pinipilit lang din ako ni Ali. Hindi rin ako mahilig sa horror. Tapos nung unang jump scare, basta jump scare. Tumayo na ako, ayoko na manood. Bakit? Takot ka? Yung scene din kasi, nasa MRI, yung papasok ka dun sa tube. Naganon na ako dati. Tapos naalala ko yung anxiety na nasa, kasi
sabi ko, alam mo yung pinapakita dyan, hindi realistic. Kasi pag ando ka sa MRI, hindi ka lang ipapasok, itataas ka pa. So yung mukha mo, malapit lang dun sa wall. Tapos sobrang claustrophobic ako. Tapos 1 oras mahigit ako dun. Talaga, matagal. Oh, matagal 2 beses na ako na ganun pare. Na MRI. O tama, MRI. I'll spare you the details. Pero nagkaroon ako na surgery ako dati. So, kailangan yun. Tapos yung buong oras na yun na, maingay yung gumaganon yun pare. Tapos, basta yung pinapanood ko yun sa Insidious, nagkakaroon ako ng flashbacks. Tapos, doon pa nagpakita yung unang multo. Butang sabi ko, tumayo ako, ayoko na manood. Tapos sabi niya, bakit? Sa tingin mo nakakatakot yun. Sabi ko, ano mo, yun lang. Ikaw ba pare, nakakita ka na ba ng multo? Meron akong yung pag-usapan niya mga, kasi may nag-join ako ng group sa Facebook na kami ni Ice. Let's Takutan Pare. Puro mga nakakatakot na story ang sinishare dun. Mga real story. Totoo? Yan wala ka sa multo? Parang. Bakit? Bakit parang? Kasi maraming nakakakita, maraming nakakaramdam. Nakakita ka na ba? Hindi pa nga eh. Ayokong humantong sa ganun. Ano sa tingin mo yung yung mga multo? Ano ba sila? Entity na feeling ko. Soul ba talaga sila na ligaw sa tingin mo? Or lang talaga, element lang talaga sila dito sa mundo na hindi natin may paliwanag kaya iniisip natin. Multo, ganun. Parang ganun. Na tingin ko sa akin lang to, merong ibang dimension na hindi natin nakikita. Sa tingin ko rin. Pag iniisip ko. Nag-exist tayo pare-parehas. Pero yung dimension nila iba. Oo. Tapos dimension natin iba. Oo, tapos may mga ibang nalulusot. O lumulusot. Parang hindi sila apektado ng law of physics natin. Tapos ganun tayo sa kanila. Sa tingin ko rin. Feeling ko rin meron silang community din na labas sa atin. Tapos, I'm sure sa kanila multo rin tayo. Gusto mo magkwento ako? Nang nakakatakot? Sige lang ba? Hindi naman nakakatakot, pero parang sobrang weird. Kasi nito ko lang din nabasa. Nung bata daw siya, may kumatok sa bahay nila. Gabi na. Walang pumapasok sa gate. Kita yung gate Tapos may kumakatok sa bahay nila. Sabi ng tatay niya, sino yan? Tapos biglang nagsalita yung kumakatok. Ako to, papasukin niyo ako. Ganun. Tapos, lalaki yung boss. Kumuha ng kutsilyo yung tatay niya. Tapos, sino nga yan? Umalis ka na, sabi nga. Tapos, wala na. Hindi na kumatok ulit. Tapos, after ilang years, 20 years later, yung matanda na siya, na naginip siya, na nandun siya sa lumang bahay nila, na kumakatok siya. Tapos narinig niya yung boses ng tatay niya. Sino yan? Same daw ng scenario. Sino yan? Parang ganun. Kumbaga, ang nangyari, yung nangyari nung past, yun yung panaginip niya nitong future. Parang ganun. Nakita niya yung future. Angas nun, no? Ang galing nga eh. Ngayon ako nakakita na yata ako ng multo. Talaga? Hindi ako sure, pero nasa seminary ako nun. Tapos naglalakad ako sa classroom. Siguro wala na lahat ng tao sa classroom. Tapos siguro nandun sila somewhere. Basta mag-isa lang ako nun eh. Tapos naglalakad ako, may dumaan na itim na yung shape babae. Tapos sabi ko, alam ko multo to eh. Sabi ko. Kasi talagang shadow na dumaan. Tapos wala namang direct sunlight. Tapos nakakatakot. Sa peripheral. Ganun daw talaga. Diretso pare. Hindi peripheral. Okay. Diretso. Tapos, hindi lang pala isang beses nakaramdam. Meron yung tinitiran din namin sa La Union na dumadaan-daan sa kitchen. Tayo na kinakabahan na ba? Pero sige, tuloy natin to. Tayo na matatakotin ako yung mga sa multo eh. Tapos yung tinitiran namin sa Baguio nun, yung lababo, yung overlooking. Kasi medyo mataas yung overlooking pababa. Tapos may salamin, may bintana. Tapos may kita mo yung reflection ng dumadaan sa likod. Tapos naguhugas ako ng pinggan. Tapos may yung, hindi naman peripheral pero nakatingin ako sa baba. Pero nakikita mo yung pag may dumaan na sa reflection. Naguhugas ako, may dumaan, puta kinabahan ako.
Sabi ko, mayaman na. Bumalik. Totoo. Dumaan ulit. Puto, ano bilisan mo? Pero meron talaga doon na meron nga yung pinto ng kuya ko na ang bigat. Ang bigat. Yung nagda-drug sa tapos biglang gumalaw mag-isa nung nakahiga ako. Ano pa bang kwento ng multo? Pero, ayun, feeling ko, hindi sila yung mga white lady, hindi sila yung mga ni-rape, tapos naging multo. Ganun. Feeling ko, ayun, ngayon sinasabi mo, na meron din silang sariling mundo. Tumatagos lang ng... Feeling ko, energy sila dito. Kasi, di ba, meron na yung mga devices na mga ganun. Feeling ko... may ginagamit na ganun. Pero yung legitimacy nun, parang, questionable para sa akin. Nagsasalita. Tapos merong ang hindi may paliwanag ng iba yung nakakita sila ng, matanda. Tapos sinong mo kausap mo? Or, ba't di nyo papasokin yung matanda din sa tapat? Wala namang matanda. Sino ba nakita mo? Ito ba? Papakita yung picture ng lola niya. Ayun nga. Patay na to, matagal na. Parang mga ganun. Nakakita sila ng I see dead people. Pati yung mga na-aksidente, no? Oo. Yung bigla mong makikita. Tapos, hindi pa nangyari sa akin, pero may mga narinig na akong ganun. Dapat pala, October, episode. Sige, tigilan natin. Saka na. Kinakabahan ka lang. Pero ako rin kasi mag-isa ako sa bahay paggabi. Pag dito, mag-isa ako. Hindi ako takot sa multo. Takot lang ako sa mga pinoportray nila sa Hollywood, sa mga movies, ganun. Yung mga jump scare na nakakuha ko. Pero pag mag-isa ako dito, hindi ako natatakot. Yung iba naman si Ali tinatakot ko. Sabi ko, may batang babae dito. Napapakiusapan naman daw yung iba. Yung iba tayo na yung mga pop culture din ng multo na yung sa lahat ng call center meron si Junjun. Oo. saka na natin pag-usapan. Ano ba? May napanood akong docu, sobrang nagustuhan ko about sa stand-up. Ayun, sige. Yung Can We Take a Joke? Ano lang yan? Ayun, medyo self-explanatory, Can We Take a Joke? Kasi sa panahon ngayon, hindi na. Yun sa mga cancel culture, yung mga ganun. Saan yan? Netflix ba yan? Hindi. Download ko lang sa torrent. Ano yun nakita ko, nung kasagsagan nung kay Gold. Pinost niya. Meron ba kayong ganitong documentary? Makapi, sabi niya. Tapos, sinearch ko. Tapos, nahanap ko. Tapos, kahapon ko lang napanood habang nag-work. Tapos, ang ganda pala nun. Parang, ang mga nagbigay ng insights mga stand-up kung bakit maganda or beneficial sa society yung may nagka-question ng mga bagay. Ganun. Kasi yun ang stand-up eh. Feeling ko, hindi pala feeling naniniwala ako na, or, eto na lang pala, sorry. Erase. Dahil nag-gravitate ako towards stand-up kasi pwede ka maging honest. Feeling ko, yun yung art form na honesty yung pinagkukuhanan ng material. Halimbawa, anong art form ang pwede mong pag-usapan yung pagjajakol, ganun. Yung pwede ka maging honest sa mga misfortunes mo. Na-hold up ako. Wala akong yung mga ganun. Yung pwede ka maging honest. Tapos, di ba, meron mga comics na let's say mga political sila. Ganun. Yung mga tabu. Yung iniiwasan ng mga taong pag-usapan. Yun daw. At according dun sa napakinggan ko, napanood ko, or yung pagkakaintindi ko, okay na may pushback. Kasi kung by pushback, ibig ko sabihin yung pinag-uusapan on stage, ganun, kino-call out yung mga tao. Kasi para sabihin na lahat tayo, ito talaga ang tunay na equality na kahit gaano kakataas, hindi pwedeng di ka pagtawanan, ganun. Kung gusto mo panoorin mo na, parang feeling ko hindi ko nadudo justice yung yung docu. Pero umikot din yung docu na yun kay Lenny Bruce. Si Lenny Bruce yung tawag dito, yung una-unang stand-up comic na kinulong dahil sa material niya kasi ayun nga masyado siyang outspoken. Pero funny. Sabi nga doon pwede ka namang mag-joke ng kahit anong topic, walang line, basta funny. Yun lang. Tapos, yun sabi ko yung umikot yung docu kay Lenny Bruce kasi siya yung nag-pave ng way para sa mga stand-up comedian. Kasi after niya makulong, na may mga trial pa siya, ganun. Tapos nung namatay siya, yung verdict, not guilty. Pero patay na siya. Parang ganun. Tapos, simula nun, wala nang nag-hold back sa mga wala nang kinulong na comedian. Parang nagkaroon ng law sa US ata. Na yung free speech, mga ganun. Na pag-performer.
So, pinave niya yung way sa mga outspoken ngayon na mga comedian. Yan. Ganda. Na malungkot din kasi halimbawa pag nagsiset siya may nakaabang na pulis. May nanonood na pulis. Para pag sinabi niya tong word na to, huliin na siya ganun. Tapos nahuli siya sa kung saan San Francisco. Ang daming lugar. Okay. Anong year yun? Siya 80s siguro. 80s. Hindi ko alam yun. Basta matagal na. Patay na siya. Ayan. Una pa siya kay sino ba yung may bit sa religion? Dami nun. Meron din ako si George Carlin. Nauna siya. Nauna pa siya. Nauna pa siya kay Richard Pryor. Sige, try ko nga yun. Can we take a joke? Maganda. So, maganda yung story pero yung pacing di ko nagustuhan. Siguro pag nag-edit ka ng video, ang dami mo na napapansin. Ang hirap na mag-enjoy ng entertainment ngayon pag tinitignan mo yung, paano niya kinat yun? Yung ganun. Tapos yung kasi mapapansin mo halimbawa, pag hype yung pinag-uusapan yung tugtog naririnig mo. Ako napapansin ko na yung mga ganun. Na dati hindi. Oo, par. Ang hirap na mag-enjoy ngayon ng palabas pag yun yung mga pinapansin mo. Kung paano kinat, paano yung audio, yung mga ganun. Sa ako nagaganyan sa movies pag yung naku-curious ako paano ginawa yun. Pero yung pansin ko minsan pag nanonood tayo sa Wish ganun. O kaya ng mga video, sabi, ilang camera kaya to? Hindi ko naiisip yun eh. Ilang camera kaya to? I mean, yung din, yung pag in-highlight nila yung sound, zino-zoom in nila dun sa musician, dun sa, halimbawa yung may gumagamit ng triangle, ting! Dun nila ipapakita. Yun, mahirap, pero mahirap na mag-enjoy yun. Yung parang din, sa stand-up pare. Nagiging critic ka na parang, ang hirap mag-enjoy ng stand-up pag iniisip mo yung setup punchline. Alam mo yun? Pag alam mo kung paano gumawa. Pag hindi ka immersed, parang iniisip mo, putang ganda nun Parang yun yung iniisip mo palagi, hindi mo kaya maging fan na lang. Okay, yung kadalasan na nararamdaman ko, sabi ko, tangina ba't di ko naisip yun? Yung mga ganun. O kaya parang na-appreciate mo yung isang joke. Parang kahit hindi siya nakakatawa, pero pag yung punchline niya, ang tawag din, yung nag-compliment talaga dun sa premise ba yun? Sa premise, ayun. Or na-defy yung expectation mo. Yeah. Dahil dun sa punchline niya. Tapos putang, that's clever, pre. Kaya nabubuisit ako dun sa mga comedian na sinasabi, hindi ako nakikinig sa jokes mo nakikinig ako sa tawa. Dapat tayo yung nagkakaintindihan tayo yung nagsusulat Dapat nagigets mo kung paano ko ano yung premise ko. Hindi yung tawa palagi. Yun yung chine-chase ng comedian, pero may mga times naman na okay naman yung sulat, hindi lang okay sa mga sa crowd. Tapos yung sasabihin, or yung delivery. Sasabihin, hindi ako nakikinig sa jokes, nakikinig ako sa tawa. Mag-audience ka na lang, pare. Ayan, off my chest. Ano ba? Class, pasok. Meron pa tayong ngayon? Stupid source? Meron. Diba? Pero sabi mo, pag-uusapan tayo. Meron tayong bagong balita. One day ago yata, 2 days ago. Sige. Kung kilala mo si Mikey Reyes. Nung pinakita mo na recognize ko yung mukha niya, palagi ko nakikita yung reels nilang magjowa. Sila, 10 years ata agot nila Ano sila player ng mga sports people sila. Basketball player si Mikey, yung jowa niya ay commentator? Ganun? Dati, ngayon commentator na. Tsaka newscaster na sa sports. Tapos, pero dati siyang player ng, hindi ko alam, basta UAAP yata. Ganun. Talaga? Tapos yung jowa niya, volleyball naman. Anong relevance ng edad nila sa 10 years ago? Wala naman. Gusto mo lang may share? Galing. Big deal ba sa'yo yun, yung edad? Big deal ba sa'yo yung edad, yung gap? Hindi naman. Sa akin hindi. Sa iba, ayaw nila. Ilan ba gap nyo ni ate? 7? Na nagiging 8 pag nag-birthday. Tama. Ang gap namin ni Alid, 2 buwan. 2 buwan. Mas matanda siya. Ng 2 buwan. Ito kasi, anong nangyari is, minsan pinag-host siya kasi nga newscaster or sportscaster ba tawag din. Tapos sabi sa kanya nung assistant. Host to? Mag-host. Hosting gig? Tapos,
Sinabi ba dyan kung ano event? O private yan? Hindi. Private event. Private event. Tsaka tinakpan niya yung ano eh. Sabi nung assistant yata. Palaging in bad taste sa akin yung ano. Yung, akin lang to bilang tao may mga yung halimbawa yung mga, kasi screenshot yan, di ba? Parang feeling ko in bad taste yung pag nagpo-post ka ng screenshot. Para sa akin lang naman. Kung halimbawa, kasi yung ano, yung nagbibigay ako ng comment ko base sa buhay ko kasi hindi ako nagpo-post anything. Feeling ko may mga bagay na hindi mo na kailangan i-share. Ano ba yung mga convo ganun. Pero pag memes, okay lang sa akin yun kasi minsan pag nakakita ko ng screenshot na meme, alam kong sila din yung nag-send yun eh. Conversation din nila yun eh. Parang ganun. So, pero pag yung mga seryoso na mga bagay ganun, feeling ko dapat sinasarili nyo na lang yun. Pwede mong gawin na lang caption. Lagyan mo na lang quotation marks ganun. Pero sige pare, tuloy mo yun. Sige. Ito sabi sa kanya, "Hi Mikey, confirmed na on Binoray. They're asking lang if you're okay to wear long sleeves to cover the tattoos." Smiley face. Tapos sabi ni Mikey, "Hi, sorry to hear. I'm not really comfortable with being asked to cover my tattoos to do my job. It's okay. Sorry, I think I'll have to pass on this. Hope to work with you guys soon." I understand po, sabi ng assistant. Family day daw po and there will be a lot of kids. Kaya pinatanong lang po, but I'll let them know po. Agent na yan? Hindi, agent nung nung sa organizer's side. Siya yung nakikipag-usap, no? Sa mga ganyan gig. Wala pa siyang manager, no? I'm sure pag content creator ka, may nag-aano na sa'yo eh. Ang tawag doon. May nagre-represent na sa'yo eh. May nag-handle na ng mga email mo, gig mo. Ganun. Pero, siguro siya pa rin nag-handle nun. May VA na dapat. Assistant pa. May kilala akong VA. Baka makatulong sa kanya. Pero, ayun. Yun lang. Okay na. Tapos, nang may post niya, sabi niya, Reyes writes, pero I assume kilala niya naman sino kinukuha niyo. You could have just told me na ang attire is formal or semi-formal and I wouldn't look into it. Susunod naman ako. My tattoos make me a bad influence to the kids. Paano kung may ma-impart pala sana kung maganda sa kanila? Yeah. So, nice. Parang, ang tawag dito, to summarize, hindi siya pumayag sa isang gig kasi TLDR pa. Pinagdadamit siya ng long sleeves para matago yung ano niya. Matago yung tattoo. Dahil daw may mga kids dun sa ano. Ako ba yung gagawin kung tatanggi ako, sabi. Sumulat sa atin. Sumulat sa akin si Mikey Reyes. Sa atin si Mikey Reyes. Ano masasabi mo pare? Bilang, kasi ako wala akong tattoo eh. Ha? Ikaw. Bilang ikaw na maraming tattoo. Isa lang tattoo ko eh. May ano pa palang ngayon. May mga ganito pa palang scenario. Kasi yung mga tattoo discrimination malay mo, religion pala. Hindi niya sinabi no anong klaseng. Oo, sa bagay. Anong klaseng event. Pwede. Pero sige, bigyan na lang tayo ng may sausaw na lang tayo. Ano bang naisip mo? Bakit yan? Wala, nakita ko lang. Tsaka, sige, next. Daming nag-share. Tsaka parang maganda rin pag-usapan yung tattoo na meron pa rin palang ganitong mga tao or mga event na nagpapatago ng tattoo. Kasi kung mga old school yung mga ganun. Kasi may mga, yung tatay ko, halimbawa, ayaw niya sa tattoo. Ayaw niya sa may tattoo, parang ganun. Yung mga old school mag-isip, baka ganun yung magiging crowd niya. So, sasabihin nila, okay sana, tatuan lang. Mga ganun. Kasi yun yung outlook nila sa mga taong may tattoo. Tawag dito? Bad boy. Parang ganun. Parang madungis. Madungis. Pero saan ba originate ang tattoo? Maraming ng bansa ang nag-start ng pagtatattoo dati. Basta doon sa napanood ko na docu, nagtatattoo sila dati para ipakita yung mga achievements nila. Halimbawa, silang hunter. Ganun. Sa mga tribe, no? Doon nag-umpisa. Hindi ko na maalala. Kasi may version din tayo dito. Meron din yung sa Polynesia. Diba? May version din sila ng mga tattoo. So, yung tattoo, ang alam ko, markings, yun ng mga nagawa mo, mga achievements mo. Meron kayo, di ba, mga design na lang. Tapos dati, siguro yung mga nagpapatattoo ng mga 80s to early 2000s. Sila yung mga rebels, mga ganun. Kasi, kaya siguro,
nag-a-assume lang tayo dito na yung magiging crowd niya matatanda. Pero sabi niya may 4 May kids daw eh. Oo. Ang labo din nung sa 4 kids kasi yung general consensus ngayon sa tattoo parang wala na eh. Parang okay na. Baka nga yung mga magulang nitong kids na to may mga tattoo pa eh. Parang naalala ko nga hindi tama tong stat na to. Pero parang ganito. Parang 3 out of 5 people meron tattoo ngayon. May some sort. Hindi naman kailangan aggressive na tattoo pero meron. Ba't nga ba nagpapatattoo yung mga tao pare? Ikaw anong dahilan mo para? Ba't ka may mga meaning ba yung mga tattoo mo? Meron naman. So, mahalaga sa'yo yung meaning. Kasi, permanent. Tsaka parang nagiging, sa akin nagiging reminder ko din. May cool factor ba sa iyo? Imposibleng wala. Parang, talaga? tag dito. Hypocrite ako kung sasabihin kong hindi. Kasi simula nung bata ako, ang pinakauna ko nakitaan ng tattoo yung kuya ko. Ano yung tattoo niya? Barbar sa braso? Hindi. Yung may mga apoy-apoy dito. Sila talaga yung mga pinakaunang may tattoo dun sa lugar namin. Tapos ang ginagamit nila, yung mga luma talaga. Yun yung mga panahon na dinidiscriminate talaga yung may tattoo. Hindi na tulad ngayon na pag may tattoo ka, itatanong pa sa'yo kung, di ba? Alam mo yung pag may nakikita ng tattoo, sabi nila, ganda ng tattoo mo. Magkano? Oo, magkano? HM? Masakit. Ano pa ba? Ayun yung isa pala. Nakalimutan kong sabihin. Yung bukod dun kay Wang Od, yun sa mga tribe. Parang napanood ko din na isa pang nagpapatato yung mga sailors. Tama. Oo. Pag bumibisita sila sa ibang lugar, merong parang hindi souvenir remembrance ba? Memento. Meron silang, halimbawa pag na-cross mo yung Pacific, merong specific na tattoo dapat na makukuha ka. Yung parang ibon, ganun. Yung mga old Americano na mga traditional tattoo. Basta pag may nadaanan sila na parang achievement bilang sailor. Yung mga yun. Ang poporma din ng mga yun kasi may meaning sa kanila. Nadaan na may Atlantic, may tattoo para dun. Tapos pag nakikita na kasi pinapakita talaga nila eh. Kung full sleeve ganun. So parang achievement sa kanila yun. Parang bragging rights sa kanila yung mga tattoo. Pag nakitaan ka ng ibang sailor, ayos nakatawid ka ng sana all. Bermuda Triangle. Bermuda Triangle. Tapos ano ba yung Kraken? Nakita niya yung yellowfin tuna. Tapos naging Tapos naging masama kasi yung naging sa preso naman, na associate sa preso naman. Tama. Oo nga. Yun din pala. Diba? Kasi diba yung mga preso, wala silang, yan, yung mga gang, meron silang mga markings. Kaya siguro, yung tingin pa rin sa ng mga ibang tao sa tattoo. Sa modern times. Parang, preso ka ba? Ganun. Oo, laging ganun eh. Ba't ka may tattoo, preso ka ba? Tapos yung mga... Pero nag-shift na eh. Parang, ang dami na may tattoo ngayon eh. Wala pero na, alam mo yung mga sobrang advocate ng tattooed and employed, yung mga ganun. Kasi dinidiscriminate dati din yun sa mga, sa workforce, sa corporate, pag may tattoo ka. Meron pa nga yung mga nag-abroad na nagbubura pinapabura ng agency yung tattoo nila. Kasi bawal daw. Halimbawa sa Middle East, ganun, na sobrang conservative na mga countries. Ganun. Ayaw nilang nakikita yung mga tattoo mo. Dati Ang alam ko hanggang ngayon. Yung kuya ko, naka-full sleeve siya. Talaga? Nasa Saudi. Nakauwi niya lang pala. Okay na. Parang may mga nagtatanong pa nga sa kanya. Parang na-amaze sa braso niya kasi. Ano nang tattoo niya ngayon? Ano yung full sleeve niya? Anong full? Anong design pala? Yung magaganda na ang pagkakagawa. Ano ba? Polynesia? Hindi. Ninja? Naruto? May Buddha din. Mga lotus. Tapos, pero hindi niya pinapabura yung luma niyang tattoo. Ayaw niyang ipapatungan. Bakit? Ano ba yung luma niyang tattoo? Kung ano-ano lang din. Pero kasi... Trump stamp yung mga... Oo. Parang... Ano yung unang tattoo pare? Unang tattoo niya? Tsaka ba't may jersey ka sa likod? Okay lang ba sinasabi yun? Okay na. Yun ba yung una mong tattoo? Yung swastika. Swastika?
Nakita mo. Parang ano yun against the grain yung parang ano yun nag-decide ka na mag-tattoo yun. Tapos gusto mong parang conversation starter yan Kasi tangina ba't may swastika? Di ba yun yung nagsisignify ng Nazi? Pero hindi naman to Nazi na swastika Ano siya? Sa Hindu na swastika. Oo nga. I mean, yung hindi ko naitanong na sabi na maayos. Kumbaga ano yun, decision mo. Kasi alam mong frowned upon yun. Kunyari, feeling mo ba pag nakita yan ng mga Jew, ma-appreciate nila kahit i-explain mo. Hindi, Hindu yan. Hindi nila maintindihan yan kasi yun yung nag-oppress sa kanila, di ba? Tingin ko, kasi kalat naman yung symbol natin sa whole wide world. Sa mga religion. Kaya, basta ayaw nila yung Nazi na yung parang square lang talaga. Siguro ito na lang. Siguro ikaw alam yung meaning. Kasi sinearch mo yun kasi di. Pero siguro yung point ko, pag nakita yan ng ibang tao, hindi naman nila may isip Hindu Kailangan mo ipaliwanag all the time kung bakit ka may swastika na tattoo. Parang ganun. Pero hindi yung design yan, hindi talaga swastika na yung square. Square, di ba? Parang may curves. Tapos may tuldok na ganun. Ano ba meaning ng swastika talaga? Sinong swastika? Yung sa Hindu? Ano bang sinisignify nun? Auspiciousness. Ano na? Auspiciousness. Ano ibig sabihin? Parang good fortune, ganun. Favorable sa yung mga fortune, mga pagkakataon, ganun. So, yun yung nasa isip niya, ni Hitler nung... Alam mo kung saan ko nakalaman meaning nito? Siyempre, sinearch ko din sa internet. Pero saan? Sa Ancient Aliens. Okay. Doon. So, matagal mo na napanood yung Ancient... kasi yun ba yung meme na nakaganon yung kamay? Ayun ba yun? Yung lalaki na nakaganon. Si Chocalos. Parang ang daming... Before pa, bago pa magkaroon ng mga religion, may mga symbol na ganito din sa sa mga pader-pader. Sa mga... Ayun. Tapos, ang sabi nila, since yun ang meaning ng swastika, yung good fortune, parang inadapt ni Hitler na gusto niyang maging maganda rin yung kalabasan ng mga plano niya. Tama naman. Tama yung mga decision niya. Ano ka ba? Aware ka sa mga nangyari din sa World War II? Yung paraan niya ng pagsakop. Ganun. May mga nababasa lang ako. Ako, docu lang. Parang di ko kaya magbasa. Ano ba? Parang docu din, napapanood na yung sa trend. Yung diba yung time nila na, hindi ko pala alam. Parang yun, Attack on Titan. Diba yung mga Jew, pinapasuot sila ng, band. Parang doon sa Attack on Titan para ma-differentiate. Kaya may subtext ngayon, diba yung Attack on Titan. Kasi, ayun, yung sa mga Nazi. Talaga? Kasi diba yung yung sa Attack on Titan, meron yung island, tapos meron yung main island. Napanood mo ba? Hindi pa. Yung season ano ba? One pa lang yung napapanood ko. Kaya pala hindi mo alam. Pero sige, okay lang naman ako ma-spoil. So, ayun nga, nung nalaman nila na yung island pala, inaano lang sila doon, kino-contain lang sila doon. Pero merong main, doon tinatapon sa island nila. Yung mga katulad nila, parang Jew. Parang mga ganun na ina-isolate. Tapos nung nakapunta sila dun sa main island, ganun din yung ginagawa ng mga German sa mga Jew. Yung pinagsusut sila ng band para ma-differentiate. Para alam na, Jew ka. Hindi ka pwede dito sa mga restaurant na to. Mga ganun. Ganun yung ginawa ng mga German sa mga Jew. Tapos diba meron yung mga concentration camps na doon nila minamaltrato yung mga tao. Ganun. Doon nila pinagsasama lahat, tapos sobrang compact sila dun. Mga ganun. Mga gas chambers. Yeah. Pare, Attack on Titan. Callback. Ang hirap isipin ng ng ginagawa sa kanila. Ni Adolf. May? Ang hirap isipin ng ginagawa sa kanila ni Adolf. Ni Hitler. Kasi parang, tas ang dami nila. Talaga yun. May, at the time naman kasi merong kahit naman ngayon may superior races. Yun, parang ganun. Doon mo makikita na kahit isang tao kaya niyang pasunurin yung label. Parang lang din. Parang may kanya-kanya din naman tayong may kanya-kanya din naman tayong mga issue. Halimbawa dun sa US, yung mga slavery.
'Diba? Ano sila, ang superior race, yung mga white. Sa Europe, yung mga Jew. Yung sila yung mga bababa. Dito yung mga, parang ayaw sabihin. Iblip ko na lang. Nakakalimutan mong iblip eh. Ha? Huwag mong kalimutan. Sige. Merong mga episode na iblip ko na lang. Ewan ko sa Luzon lang ata yun eh. Ewan ko bakit ang baba ng tingin nila. Kasi siguro ayan. Kung na ito, baka hindi ko maiblip eh. Ano ba? At saka ay, ang iniisip ko naman din, yung mga sundalo, bakit nila ginagawa yung inuutos ni Hitler? Kasi siya yung pinuno. Superior. Tana, kahit ikaw, alam mo yung sagot dyan eh. Oo nga, pero hindi ka pwedeng hindi mo, kasi di ba pag ikaw yung leader, ikaw yung superior general, parang ganun. So kung anong sabihin mo, pag soldier ka, susunod ka lang. Oo nga. Hindi mo questionin yung mga decisions nila. Kumbaga, pawn ka lang dito sa chess game na to. Parang ganun. Tapos iniisip ko, kung ako yung nasa ganong kalagayan, tapos papatay sa akin yung mga tao ngayon, iniisip ko, hindi ko gagawin. Pero mahirap eh. Paano? Pag nandun ako siguro, kasi baka susunod din ako eh. Madaling sabihin, pero pag train ka na soldier, desensitized ka na sa buhay ng iba. Kumbaga, pag pinapatay ka, yun yung trabaho mo eh. Tapos, pag nandun ka na, feeling ko, i-justify mo na yung mga actions na ginawa mo. Tapos, lahat naman ng sasabihin mo, lahat naman ng ginawa ko, sumusunod lang, trabaho lang, walang personalan, gano'n. Kaya hindi tayo pwede maging gano'n. Ano ba? Ba't tayo napunta kay sa swastika. So, Ikaw, ganun ba dapat tayo kasi sentimental sa mga tattoo? Ganun. Kailangan may meaning ba lahat ng tattoo? Actually, tanong ko rin yun eh. Sa akin, gusto ko sa akin, lahat may meron. Meaning. Okay. Meron ba, ano ba mga tattoo na walang meaning? Itong tattoo ko. Ano yun? Wala. Yung dito, yung sa chest. Polynesian? Ang meaning yun. Gusto ko lang. Hindi ka ba warrior dati? Hindi ako sure. Tawag dito. Yung una kong tattoo, yung first ever tattoo ko, Arabic na quote. Sure ako may meaning yun. May meaning yun. Life is what you make it ata yung meaning yun. Tapos, nung tinitignan ko, tangina pang chicks. Kasi sa collarbone, sabi ko, tangina, pangit niya ito. Pina-cover up ko na lang. Mas malaki. Yung part na yan. Yung dati may tattoo dyan. Kaya hati-hati yan. Kasi yan yung mga word. Tapos pina-cover up ko na lang. Nice. Ay, walang meaning. Gusto ko lang may full chest. Hindi na naman tattoo. Tsaka hindi naman siguro lahat dapat may meaning. Kasi may canvas ka. May katawan ka, may canvas ka kung anong gusto mong gawin na. Gusto ko magpa-full back na tattoo eh. Tapos walang meaning lahat. Full back. No meaning. Pero meron, halimbawa, nung na-addict ako sa pagbibisikleta, nagpatato ako ng nagsisisi na ako dito eh. Bakit? Hindi Ganda naman naman eh. Maganda. Pero nakalagay dito pare. Bike is life. Live to ride, ride to live. Yun lang yun. Wala akong ginagawa dun ngayon. Parang gusto ko nang patanggal yung text. Tapos, yung ko ngayon, gusto ko hindi nakikita yung mga tattoo ko. Gusto ko yung yung idea, puta may tattoo ka pala. Ganyan din ako dati. Kaya hindi ako puro dito ako sa nagpapatato. Pero anong nangyari? Ba't meron? Kasi parang naisip ko kasi, may plano na kasi ako dito sa paggawa sa likod, tsaka dito. Kumbaga, ito yung kaya nung budget ko ngayon. Papalagay ko na. Parang paunti-unti. Bakit bakit sa kamay yun yung pinag-usap? Bakit nakikita? Ba't nagpatato ka na nakikita na? Para gusto ko nang ipalagay. Ano ba? Gusto ko na siyang ipalagay kasi may naisip na akong design. Pag dito kasi sa hindi pa tago, masyadong malaki. Hindi pa kaya ng budget ko. So dito muna tayo sa patsi-patsi muna. Nagbala kami ni Ali magpapatato kami. Pero kami yung pipili ng ipapatato sa isa't isa. Nakapili ka na? Hindi pa. Pero plano pa lang, napag-uusapan lang namin. No holds barred? Ang una ko iniisip, kung ano sa tingin mo yung magugustuhan ng isang tao. Pero sabi ko, kahit ano na lang ipatato. Basta may meaning sa kanya yun. Bakit yun yung pinatato niya, ganun. Maliit lang siya, minimal lang, ganun. Parang yun na rin yung couple tattoo namin. Kasi ayoko yung mga couple tattoo yung... Pare-parehas. Yung halimbawa, you're my king, you're my prince. Ay, prince. Chess pieces. So,
ayoko naman ng ganung couple tattoo. Gusto ko yung yung ganun lang, subtle lang. Siya pumili. Makikita na lang pag tapos na. Ganun, itatago ng artist. Kunyari tatakpan, ganun. Sabi ko nga sa binti na lang Para hindi masyado kita. Pero may mga balak din ako. Gusto ko full chest or full back and harap na tattoo. Hanggang harap? Harap, tas tattoo, tas gilid. Kumbaga natatakpan lahat ng t-shirt, ganun. Nirola pa ang budget. Sa mga Yakuza. Parang 50 mil nga ata daw pag full back. Sabi ko, kahit ako, 5'2" lang ako. Lit-lit ng tao, 50 mil din ako. Parang yung mga unahan nagpa-full sleeve. Sandang ka lang yun. Mura lang. Ano ba yun? Speaking of meaning ng tattoo, yung kay Wangod. Gusto ko na ipa-cover up. Ay, may Wangod ka ba? May Wangod daw sa likod. Parang di ko rin naman feel. Bakit Hindi kasi sa likod, sabi ko, kung mag-full back ako, matatakpan at matatakpan. Ano ba yun? Sa akin, parang hindi ko gusto hindi ako, tawag dito, hindi kasama sa bucket list ko ang matatuan ni Wangod, pero pag nandun ka na, di ba? When in Rome. Okay, pag nandun ako, gusto ko, yung parang dati yung unang-una, gusto ko may gagawin muna ako bago ako matatuan. Ganun yung ginagawa nila. Bawa, magtatanim ka muna ng gulay bago ka tatuan. Utang nang yan. May mga ganun Tatanim ka pa. So, yung mga yan, may ginawa ka? Hindi, wala. Ano ba yun yung sinasabi mo yun sa Kalinga? Yun sa Kalinga. Parang gusto ko mag-harvest ka muna ng magtanim ka muna ng palay bago tatuan. Kasi ganun ginagawa nila dati. Na parang nawala ngayon kasi naging commercialized na. Medyo naging commercialized na yun. Hindi mo ba gusto yun? Yung aspect na yun sa mga traditional tattoo yung naging commercialized na? Sa akin, kung sa akin gagawin. Okay. Pero kung sa iba, okay lang. Tama yun, no? Maganda yun. Para at least, yung tattoo ko na galing ba? May meaning. Ginawa ko to. Dati akala ko din may meaning. Dati, padede ako ng... meron ako tattoo, ito yung triangle. Dati fish. Dahil yung Jesus. Tinakpan ko. Hindi naman naniniwala kay Jesus. Ayun, ang ganda rin sa tattoo siguro, pwede mo itama yung mali. Sabi dati hindi, Sabi dati hindi. Ano yun? Sabi dati hindi. Oo. Pero, ayun, halimbawa ito. Tangin na. Sana wala na lang tattoo dito. Ba't ko ba ginawa? Mga minimal tattoo. Ayun din, parang ayoko na ng mga minimal tattoo. Yung mga paper planes. Mga ganyan. Gusto ko malaki lang. Pero sakit magpatato Pag nagpapatato ako, palagi kong iniisip, bakit ko ba ginagawa ito? Ang sakit-sakit. Meron din yung pag tinatatuan ka, yung hindi ka gumagalaw pero yung balat mo umaayaw. Yung lumulubog mag-isa, nagte-tense, sabi niya. Tapos, ang galing nga ng mga kasi part pala ng training ng nagtatato yun. Pag gumagalaw, tataas nila yung mabilis yung reflexes nila dun sa baril. Para? Kasi kunyari pag tumitibok to, gagano nila. Kasi baka magkalinya ng pangit. Mabilis na parang isa rin sa training nila. Pero, ano ba yun? Hindi daw dapat tinatawag na baril yung tatugan. Putang ina nyo. Lahat na lang. Dapat daw machine. Pero dating lang tawag dito. Parang lang yun. Ballpen. Hindi ka ba nagsasawa na lahat na lang kinokorek? Huwag mong tawagin baril. Ganun. Nakakainis. Nakakasawa na palagi mong kinokorek yung sarili mo. Ganun din naman ang mangyayari. Parang mga terms na katulong. Diba? Ano pa ba? Kasambahay dapat. Parang mali din no? Mataba. Bawal na. Putang ina yan. Maitim. Pag nagde-describe ka ng tao. Mataba naman. Hindi mo naman sinasabing pangit Meron tayong ka-office dati. Si ibiblip ko na lang. Ang dami ka nang ibiblip. Si tapos may mga bikini picture siya nun. Tapos kasama niya yung pinsan niya na mataba, na nakabikini din. Tapos sabi ko, yung pinsan mo, jubis na. Sinabi ko. Nagalit siya? Hindi, nakita ko. Hindi siya nagalit, pero grabe siya. Gumanan. Pero totoo naman, alam mo yun? Ang weird Hindi, bakit kasi kailangan mong i-point out? Ha? Bakit hindi ko na maalala yung pinag-uusapan namin. Pero sinabi ko majubis. Parang inisip ko na na-soften na yung blow kasi ginawa ng pangbakla yung halimbawa yung sa tegi, di ba? Ginagamit ko yun para ma-lighten yung yung
namatay. Yung word na patay. Kasi medyo aggressive nga yung ano. Tapos, akala ko okay lang kasi yan, saltambak, majubis. O, diba, kahit anong ipalit mo na word, nasa tao pa rin kung paano tinatanggap yung word, paano ini-interpret yung word na yun. Or depende na rin sa nagsasabi kung ano bang intention niya, bakit niya. Yan yung sinasabi. Ano yung intention mo nung sinabi mo? Ay, grabe taba mo. Parang gusto mong ipamukha sa kanya na malaki na siya. Taba nito. Parang gano'n. Ayun lang. So, wag baril, pare. Machine. Machine daw, machine. Ano pa ba? Ba't tayo napunta doon? Ito na lang. Sa discrimination, balik tayo ng konti. Sige. Sa discrimination. Meron akong, nakalimutan ko na naman yung pangalan niya, na magaling ring tattoo artist. Ang sabi niya, wala nang discrimination sa tattoo ngayon. Ngayon? At all? Hindi man at all. Konti, hindi tulad dati. Pero ang discrimination ngayon, yung mga taong may tattoo sa kapwa may tattoo. Dahil? Pag nakitang pangit yung yung tattoo. Pangit ng tattoo. Okay, late naman ang tattoo niyan. Sa akin, discrimination yun? Long sleeve ako. Naka-full sleeve ako. Gatekeeping natin. Hindi, parang sila na mismo yung nang di-discriminate sa mga kapwa nila may tattoo. Palibasa, siguro hindi sikat yung artist na gumawa. Maliit lang yung tattoo. Pangit yung sige sabihin natin, pangit yung pagkakagawa. Meron talaga mga pangit na tattoo meron talaga. Yun yung may discrimination. Pero kung i-voice out mo, siguro doon kayo magkakaproblema. Kasi kumaga parang parang kung lalaitin you're ayun, ba? Tsaka kahit yung mga stating the obvious. You're stating the obvious. Tsaka yung naisip ko rin kahit mga hindi ganun kagandahang tattoo, tas may meaning dun sa tao. Okay. Parang special pa rin yun. Parang yung parang that's a human thing na mapansin yung sa mga tao, yung pag-judge sa mga tao. Ba't ikaw di mo ginagawa yan? Sa sarili ko lang. Talaga? Mabait ka kasing tao no? Ako, plastic na yun Ha? Plastic yata yun Judgmental ako pero sinasarili ko na lang din. Parang yung tropa ng kuya ko. Kasi ang nagtattoo nun, yung kuya ko, yun yung nagtattoo nun. Artist yung kuya mo? Hindi. Ay, naggumawa lang siya ng sarili niyang machine. Talaga? Tapos, isang karayom nga lang yun Tinatuan niya yung tropa niya ng... Karayom gamit? Karayom talaga. Utang lang yan. Gumawa lang siya ng machine. Tapos, ang tattoo niya dun sa tropa niya dito, isda, tuna. Hindi naman artist yung kuya ko. So, yung tattoo niya, hindi ganun kapulido. Pero, special yung tattoo kasi, yung tuna, tawag dun sa kuya niya na namatay. Parang ganun. Maraming tattoo yun na yung iba magaganda. Pero sabi niya, ito yung pinaka-special. Talaga? Oo. So, yung meaning talaga ng tattoo, yun yung dapat nagmamatter sa'yo? Sa akin, oo. Okay. Tama naman. Pag isipin mo, kasi permanent yan. Sabi nga, di ba yung mga tattoo nag-signify ng stories or yung katayuan mo nung at the time. Yun yung beliefs mo at the time. So, gusto mong ipakita loud and proud na ito yung beliefs ko ngayon. Yun. Pero, ayun, nagbabago naman din yung mga tao. So, pwede mo na parang ipa-cover up. Pero yun sabi mo nga yung, kaya ka napunta dyan sa topic na yan. Yung wala naman ng discrimination ngayon, ang discrimination na lang sa mga kapwa may tattoo. Yung tatuan sa kapwa tattoo. Alam ko na, ang isa pang nadidiscriminate talaga ngayon, ng kahit na mga walang tattoo, yung mga may tattoo sa mukha. Oo, no? parang sa akin nasosobrahan na ako. Mixed feelings din ako dyan Parang kahit sa leeg, pag nagpatattoo ka sa leeg, parang may gusto kong sabihin na wala akong paki sa buhay. Yung sa mukha parang, holy shit, man. Ba't ka nagpatattoo sa mukha? May yun, sasabihin na naman self-expression. Pero, dude, yan, ginawa mo na rin canvas yung mukha mo. Halimbawa, kung ikaw si Post Malone, siguro you can get away with it. Kasi ikaw yun yung personality mo Tapos kumikita ka sa pagiging ganun mo, sa pagiging obnoxious mo. Tayo nakita mo ba yung mga tattoo ni Post Malone? Meron siyang yung tinik-tinik dito pag ganun. Bago ba yun? Hindi. Ganun. Alam mo ba yung tsura ni Post Malone? Na maraming tattoo sa mukha. Yung mga ganun, siguro pag artist ka,
tattoo artist ka, singer ka, kung yun yung... Pero pag bata ka pa lang, halimbawa, tapos yung una mong tattoo sa mukha, parang mali, no? Parang payabang, ganyan. Mm. Pero, sige, bigyan na lang natin ng benefit of the doubt. Well, hindi naman natin question yun. Ang sinasabi ko lang, tayo na parang malaking decision yun para magpatattoo ka sa mukha. Kasi, ano yun, conversation starter. Bakit? May nakita kasi ako dati, hindi ko alam kung anong mararamdaman ko. Nagpatattoo siya ng toilet sa mukha. Si ano yan yung artist. Hindi ko maalala kung sino. Stanislaw basta yun. Stanislaw, yung may toilet na may tae. Hindi ko maalala. Hindi mo maalala. Pero matagal ko na nakita yun. Tattoo artist din yun. Yeah, bumalik na nga tayo kay Mikey. So, yung 'di ba, tumanggi siya. Nakakaano din na siguro nasa privilege siya ngayon na pwede siyang tumanggi sa gig kasi may darating na iba. Kasi kung halimbawa ako, full sleeve ako, tapos pwedeng pakitago mo na lang yung tattoo mo, ganun sasabihin nila. Papayag ako eh. Kasi wala akong luxury para tumanggi sa gig. Gagawin ko yun kasi for that time being, sila yung master ko. Sila yung magbibigay sa akin ng TF. Ng ganun. So, susunod ako. Ganun. Hindi big deal sa akin, ganun. Kasi, parang, pag tinitignan ko, ganun siya ka-attach sa pagiging tattooed and employed niya na kailangan tanggapin niyo ako. Pero, kumbaga, the world doesn't work that way. Hindi mo makukuha yung gusto mo. Halimbawa, ito yung prime example. Hindi kailangan sumunod ng mga tao. Kumbaga, ayoko dyan. Okay, parang ganun. Ayoko kasi feeling ko hindi ako komportable na itago pa yung tattoo. Pero para sa akin, hindi naman talaga big deal na tago yung tattoo. Yun lang, may privilege siya na tumanggi sa mga gig na ayaw nyo may tattoo, wag na lang. Parang ganun. At saka naging kasi siya parang siya yung first newscaster ng TV5 na may pinapakitang tattoo sa TV. So branding niya talaga parang yun. Naging okay, niya. That makes sense. Tapos nagkaroon pa ng advocate pala siya ng ng mga ganun. Nagkaroon tuloy ulit ng mga ng lakas ng loob ulit yung mga may imaginary haters. Yung wala naman nadi-discriminate sa kanila tapos sasabi nila. Ayun din, no? Kasi yun yung niya. Sige, yun yung advocacy niya na hindi mahalaga yung tattoo para. Pero yung nagsasend ng message dun para sa mga tao, parang dapat kayo din. Parang okay. Pag tinitignan ko ngayon, sinabi mo yan, parang nagme-make sense na dapat okay nga lang naman. Pero, again, private event yun. For that time being, sabi ko nga kanina, sila yung master mo. So, susunod ka sa kanila. Pero dahil nga established na yung name niya, pwede siya tumanggi. Kahit sabihin na natin 30,000, 50,000 yung talent fee niya sa pag-host. Tapos, kaya niyang tumanggi sa ganong klaseng pera. Hindi lahat ng tao ganun na. Kasi halimbawa ako sabihin, mag-stand up set ka nga, pero tago mo yung tattoo mo Parang di naman. Sige. Oo nga, no. Tapos 30,000, 50,000. Tapos 30,000, ganun. Kasi alipin ako ng salapi. Sino bang hindi? Parang ako. Sige nga ka nga, tapos pagupit ka. Sa akin, pagupit ka. Iba. If the price is right, pare. Kung ma-outweigh, kasi pwede mo naman i-grow back, pwede mo itago yan. Diba, naikakabit yan? Nyari, pag kinalbo mo. Diba, pwede mo ibalik? Pero sa akin kasi sa akin na ito nakapikit na sa anit ko. Kaya, hindi siya extension. I mean, wala ka na bang balak na ipaayos? Yung ginagawa yung re-retouch, yung ginaganjin? Meron pa. Pero, sige, total, nandun na rin tayo. Ano ba yan? Yung sa pagde-dreads, ganun. Dinikit mo na yan sa identity mo. Halimbawa, pag hindi ka naka-dreads, hindi na ikaw si CS, ganun. Ako pa rin. Pero, I mean, nag-gets mo ba yung point? Kumbaga, pag tinanggal yan, tinanggal yung identity mo. Hindi ko nararamdaman na ganun. Parang ganun yung pagkakasama, nakadikit na. Hindi sa anit ko. I mean, nakadikit na sa anit ko. Okay. Pero pero may mga ganun Yung, sige, sinabi mo na rin, na si Bob Marley din, ganun sinabi. This is my, identity yata. Yung pag dreads niya. Kaya hindi na siya si Bob Marley pag nagpakalbo siya. Pero bago siya namatay, nakalbo siya Dahil sa cancer? Cancer. Di ba hindi siya nagpa-chemo? Hindi siya tawag dito? Hindi siya nagpa-amputate. Na medical. Okay. Pero nagpa-medical siya.
Positive. Positive, pare. Positive. 100 strains. Iba-iba. Pero ngayon, pag tinitignan ko, okay, siguro, dahil nga, pride niya na siya yung unang commentator. Bakit ganun? Pero, private event eh. Ikaw ba? Ano masasabi mo dun? Tingin ko, ano ba? Since advocate nga siya advocate siya ng mga ganun eh. Na hindi naman kailangan na, hindi mo naman kailangan itago yung tattoo mo kasi talamak na rin yung may mga tattoo. So, tingin ko, nasa level ng level ng pride niya na rin siguro. Yung pride niya. Na sabi mo na, ando na siya sa level na pwede na siyang tumanggi. Kung ang usapan niya ay tago mo yung tattoo mo. So yun, hindi niya, pag sinabi nilang pwede ba mag long sleeve ka kasi yun yung sinasabi. Ay, sabi niya. Tatanggapin ko na. Pero pag blatantly na sinabing tago mo yung tattoo mo, doon siya na napapailing. I don't think na-offend siya. Pero hindi lang. Kasi ano na yun yung word na offend, loosely used na ngayon. Baga, ginagamit na sa lahat ng bagay. Pero, feeling ko, tama yung ginawa niya kasi yun yung sinisigaw niya sa social media. Pero kung sinabihan daw siya na mag-long sleeve, mag-formal tayo, okay lang sa kanya. Sana gano'n na lang sinabi nung Sa tingin mo magkakaroon tayo ng presidente na full sleeve na tattoo? May full sleeve na tattoo. O sige, pag yun yung trabaho mo. Presidente ka ng isang buong bansa. Ganun. Sa tingin mo, ngayon sa climate ng natin ngayon, magiging accepting ba yung mga tao? Sa ngayon parang sa ganun ka-prestigious na type of work. Parang hindi na. Parang hindi na. Kahit nga may mga kapitan yata na may full sleeves. Pero kung tataas ka na ng mayor. May mga military na full sleeve. Full back, full front, ganun. Sila, yun Duterte, meron. Politics, ganun. Si Duterte, may tattoo ba yan? Yung anak niya. Full back. Yung isa pa. Kitty? May tattoo din si Kitty. Yung isa yung... Sarah? Hindi, yung isa pa. Si Bentong? Ano ba? Basta yung isa. Tattoo ng kilala ko eh. Dahil pala anak yun. Yung nag-mayor din ata yun. Si Basta yung mayor yun. Ngayon. Yung isa pa. Nakalimutan. Yung maputi. May naka-full back, back piece siya. Pero, kung presidente, tingin ko may mga pa rin. May pushback. Oo. Pero feeling ko, pag nyari mga 2030 gan, parang hindi na big deal yung tattoo. Kasi lahat na may tattoo ngayon eh. Tsaka sanitize naman. Kasi yung dati, di ba, yung sa mga AIDS, pag nire-reuse yung mga needle, yun yung fear na pwede ka magka-AIDS, pwede ka sakit sa balat. Yun ba yung kaya Francis M. sa mga tattoo din? Leukemia. Yun daw. Hindi, yun yung naging sanhi o magkaka-leukemia talaga siya kahit anong yan. Hindi natin malaman. Hindi ko alam. Pero sabi nila. Ayun din pala yung general fear dati kasi yun nga. Pero sanitize ngayon ang pag-tattoo. Wala naman at least yun ang alam ko na walang nauulit na needle kasi na-sanitize lahat. Ganun. So, malinis na ngayon. May tatanong ko pero sige, isa na lang. Kaya tingin mo magkakaroon tayo ng presidente bakla? Lahat ba ng presidente na nagdaan may asawa? Hindi ko sure. Kasi kung merong isa doon na hindi, I'm sure. Pero yung open. Yung okay. Yung talagang part siya ng LG. Hindi malabo mangyari. So, sobrang dami ng gender ngayon. Pero kailan kaya yun? Hindi. So ngayon walang senador na mayroon ba? Harry Roque. Hindi. Hindi ko alam. Issue. May pamilya si Harry Roque. Pero hindi rin kasiguraduhan no? Kasi may mga lalaki naman na may pamilya at anak. Pero Bex pala mga ganun. Napunta na tayo sa... Iniisip ko rin kasi magkakaroon kaya tayo ng ganun. Hindi malabo pero hindi malabo. Tapos ma-highlight na yung mga laws. O kaya na pabor sa mga Bex, mga LGBTQIS. Parang o kaya trans. First ever trans na president. Ikaw ready ka na ba? Na magkaroon ng ganun. Ako parang hindi pa ako ready. Dapat may rules ang pagiging trans. Kasi ng rules. Hindi, ibig ko sabihin, 'di ba yung example,
merong lalaki, tapos ano siya, sinabi niya, babae siya. Tapos nung kinulong siya, doon siya sa mga babae. Tapos nakabuntis siya. So, ang ibig ko sabihin yung, hindi naman rules, pero sabihin, kunyari, kung sasabihin mong trans ka, dapat wala ka ng titi kasi nag-identify ka na bilang babae, di ba? Ang hassle naman mag-identify ng babae tapos ang laki ng burat mo. Di ba? Parang ang labo para sa akin nun. Kasi hindi rin i-check yung pagiging babae mo. Basta sinabi mo, yun yung hindi ko magets. Yung pag sinabi mo lang na babae na ako. Parang ang gusto mo nung mangyari ng mga tao, tanggapin na, okay, babae ka. Pero yun nga yung example ko, yung nakulong siya. Tapos sabi niya, hindi, nag-identify ako bilang babae. Ganun. Tapos dinala siya sa woman prison. May ganyan ba? Meron. Kaya hindi ko maintindihan. Pati sana, kumbaga i-register man lang na totoong ka. Sabihin na natin, biologically male ka. At gusto ko lang sabihin na hindi kami expert dito. Nagbibigay lang kami ng paano namin tinitingnan yung mundo ngayon. Ang bilis kasi magbago ng mundo ngayon. Ang hirap sumabay na, lalo na ako na hindi naman ako ganun ka-interesado sa mga ganung issue, or hindi ko pinagtutuunan ng pansin kasi may I have my life to live. Kumbaga yung pinaglalaban nyo, good for, kung paano ka tinitingnan, good for you. Pero sana I hope it works out for you. Pero hindi na ako magiging tawag dito? Hindi ko na kailangan sumigaw sa social media, ganun. Pwede kong questionin, pwede ako gumawa ng jokes tungkol dun, pero hindi na para maging voice ng mga ganun. Tama, okay lang ba yan? Ikaw ba, pare? Paano mo tinitingnan yung ang bilis kasi ng pagbabago ng mundo na, alam mo yun, alamin ko pa ba yung pronouns mo? Yung mga ganun. Kailangan ko ba pag may makikilala ba akong tao, what are your pronouns? Gaganon pa ba ako? Ba't may ganun, Kahit nung nagtatrading kami. It's a West thing eh. Actually, meron na rin pag nag-apply ka ng trabaho, yung ititik mo kung anong pronouns mo. Ayun. Ang akin, hindi ba pwedeng i-register yun? Kumbaga, make it official. Ganon. Tapos lagay mo sa noo mo, patato mo, they, them, puta, para alam na agad. Kasi yung, alam mo yun, pag yung pronouns nga, saan na tayo napunta? Lagyan mo timestamp to Sige. Oo nga pala. Magdadalawang oras na tayo. Kaya i-wrap up na natin ito siguro. Ano yung sinasabi ko? Sa pronouns. Ayun. Kasi magagalit sila pag mali yung pronoun. Tapos pag tama yung pronoun, magagalit din sila. Ganun. Pag inassume ka na din. Pag tama? Hindi, may napanood. Hindi lahat pala. Isang TikTok lang yun. Parang yung TikTok niya. Tinanong siya, what are your pronouns? You look like a they, them. Tapos sabi niya, nainis ako na tama sila. Tapos may ang tawag doon yung i-remix. Tapos sabi niya, pag hindi alam yung pronouns, magagalit kayo. Pag alam yung kumbaga saan ka lulugar ngayon sa mga ganun. Pero tulad nga nung sinabi ko kanina, hindi naman nagpe-pay attention sa mga ganun. Feeling ko nga pag may nagganon sa akin, mag-walk away ako. Bala. Parang wala akong energy. Ganun. Hindi, parang sa akin, hindi worth it na makipagtalo sa kanila kasi masyadong aggressive. Parang lahat ng tao ngayon may mga gustong ipaglaban. Yun din yun sa ano eh. Kahit wala naman. Yun sa social media, yung parang you feel so inclined na sa social media na sabihin yung sa loobin mo. Na hindi pa talaga nag-unfold kung ano talaga yung mga nangyari. Yung ang bilis mag-react. Ewan ko ba? Gulo din eh. Pero tulad nga nung sinabi ko, aware ako pero it will take some time para sa akin. Hindi ko sinasabing wag nilang gawin yun. Ang sinasabi ko, bilang tao. Kasi isipin mo, buong elementary, high school ka, nag-aral ka ng parts of speech. ng pronouns. Never naman dumaan yun yung they, them, mga ganun. Pero it's a West thing. Nakikiuso lang talaga tayo. Pero hindi talaga natin. Kasi wala naman tayong pronouns dito. Putang siya. Sila. Yung mga feeling ko, yung mga gumagawa na impluwensyahan lang din sila ng West. Kasi so, kung woke tayo dito, kung woke tayo mas... nagpapaka-woke. Yun din eh. Pero yun din ang this is, sabi nga ni Rogan, this is the best time para mag-stand up. Kasi sobrang dami nangyayari. Tapos hindi na makasunod yung mga tao. So, kumaga,
job ng mga comedian na hinay lang. Hindi hinay kumbaga questionin. Kasi yung iba sobrang OA, sobrang exage, sobrang obnoxious. So, tattoo. Wrap up na natin to. Parang di na natin masyado na pag-usapan. Pero mas gusto ko to. Freeform, no? Hangga. Mali. Iba yun eh. Iba pala. Ano pala natin yun. Gusto lang namin. So, sige, mag-final thoughts na tayo dito. Putang na, para makatulog ka na. Oo nga. Ano ba? Hindi ko alam kung bakit na-post pa ito ni Mikey. Kasi yun ang niya eh. Trabaho niya eh. Mag-post eh. Diyan siya kumukuha ng engagement. Ganun. Pero yung una, in bad taste nga sa akin yun, ba't kailangan pa i-post yung mga ganyang bagay? Nagpo-post na kayo ng girlfriend mo ng outfit niyo. Yun ko nga yun eh. Kasi nga, tawag dito, yung mga content na ganun, skip ko na agad yun kasi landian yun eh. Yung mga jowa. Hindi masyado interesado. Pero, siguro, Mikey pangalan niya, di ba? More power to you, pare. Kung yan yung advocacy mo, go ahead. Pero, kaming mga struggling artists, I'm sure, hindi big deal yun. Pero dahil nga yan, pinaglalaban mo, tapos pride mo na ikaw yung first ever commentator na full sleeve tattoo. Siguro on brand yung ginawa mo. Kung ako, parang sasabihin ko, sige. Pag hindi ba ako babayaran pag ganun? Sige, tatakpan ko. Pero pag punta ko sa stage, hindi. Kita pa rin yung tattoo ko. Pag nagpirma na kayo ng kontrata. May contract nga pala. I'm sure. Hindi ko alam kung paano nag-work dito eh. Pero bayad ka na ata pagsampa mo ng stage. Or at least half bibigay na sa'yo para pumunta ka dun sa event. Pero pag ginawa mo yun, siguro pwede kang kung nasa kontrata mo na dapat nakatakip, tapos di mo ginawa. Pero kung di naman, tapos ginawa mo, puta, ng angas mo. Siguro ganun ang gusto sumikat. Okay na ako sa half, basta hindi ko gagawin yung gusto niya. Gagawin ko yung yung craft ko. Yeah, boy. Yeah. Any last words? Yun na yung last word mo. Mikey, sa'yo, Mikey, hindi ka gago kung tinanggin mo. Nice. Hindi ka gago. Ayun lang. Sa lahat, no? Kaya tumanggi. So, mga ganun. Pero ito, ang Norem Podcast, pare. Kung saan, apparently, kung saan pupunta yung mga usapan na to. Sa podcast na to, parang di ako nag-promote Oo nga pala. Nasa dulo yung... sa Sabado na to, hindi? Hindi pa. Panoorin nyo na lang last week. Pero, okay na yun. Hindi namin alam kung paano tinatapos yung podcast na ganito eh. Pero kung alas kayo, Norem kami. Excited. Norem na Norem, pare. Hydrated.